Isa ito sa napakagandang pwede nating pasukin na farming business. Bibihira na lang kasi ang nag-aalaga ngayon ng native na manok. Kaya halina at ma-inspire at magkaroon ng idea sa ating videos na ibabahagi ngayon. Isang napakagandang araw sa ating lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ngayon ay papakita ko sa inyo at pag-uusapan natin ngayon ang isa na pwede nating pasukin sa farming business. Kaya kung wala ka pang naiisip na negosyo pag uwi mo sa Pilipinas o pagbalik mo sa probinsya, ito ang maganda para sa iyo. Ang pag-aalaga ng native na manok. Alam nyo ba mga ka-farmers, sa panahon ngayon, bibihira na lang ang nag-aalaga ng native na manok. At kadalasan nang umuwi na galing sa city at galing sa ibang lugar, papunta sa probinsya, ang hinahanap ay native na manok. Kasi alam naman natin, pagdating sa lasa ng manok, ito ay number 1. Ang ibang term dito ay Tagalog na manok. Alam nyo ba mga ka-farmers na napakalaki ang potential income sa pag-aalaga ng native na manok? Sa panahon ngayon mga ka-farmers, dapat mautak ka. Kailangan ang papasukin mong negosyo yung wala pang marami na nag-aalaga or mayroon. Tulad ng inyong nakikita, ito ang pagbabakuna ng mga native na manok. Pero ang mga native na manok na ito ay halo-halo ang mga breed or kanyang lahi. Kaya sa farm na ating pinuntahan ngayon, napakagaling ng kanilang idea. Dahil nga pagdating sa darag native chicken, masyadong mahal kung bibili tayo ng mga day-old, week-old at RTL. Kasi pagdating sa week-old pa lang nito ay naglalaro na ng 200 at pagdating sa RTL ay naglalaro na yan sa 600 mga ka-farmers. At sa pagpapakain ng kanilang mga sisiw mga ka-farmers, ito ang kanilang diskarte. Ang chick booster ay hinaluan ng tubig na mayroon nakahalong vitamins. Ang pagbabasa, sakto lang na nababasa para ma-absorb ang vitamins dyan sa feeds. Pag mga sisiw pa kasi mga ka-farmers, sinisigurado nila na mabubuhay at matataba at masisigla ang kanilang mga sisiw. Mamaya mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo ang kanilang mga organic na ipinapakain para sa mga malalaki nilang mga native na manok. Dahil medyo pricey at malayo at kulang ang supply ng darag native chicken, ang ginawa nila na idea ay mag-alaga ng iba't ibang uri ng lahi ng manok mga ka-farmers. Pero pinagsama-sama nila kasi aalagaan nila bilang pangkatay mga ka-farmers. Sa kulungan na ito ay mayroon silang humigit kumulang 1,000 na heads ng mga native na manok na kanilang papalakihin. Simula sa pagkasisiw hanggang pwede nang ibenta ang kanilang mga alagang manok, yan ang inyong makikita sa videos na ito. Kaya kung mayroon kayong katanungan, libre kayong makapag-comment sa ating comment section. At kung bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Ang inyong isang pag-subscribe ay napakalaking tulong yan para sa ating channel. At para mas lalo pa tayong ganahan mag-share ng mga inspirational video about sa farming idea. Kung kayo naman ay nagtatanong ano ba ang mga lahi na manok na mayroon dito mga ka-farmers, ito ay pinagsama-saba, crossbred ng mga heritage chicken at mga pangtari na manok mga ka-farmers. Kung makikita nyo, mayroong darag, mayroong iba't ibang lahi ng mga heritage chicken, mayroong talisay at mayroong ugis mga ka-farmers. Kung sa tingin nyo mayroong kayong nakikita na kilala nyo ang kulay ng isang manok, i-comment nyo na lang sa ating comment section kasi hindi ko na mapapangalanan lahat yan. Tulad ng aking sinabi mga ka-farmers, pag malalaki na ang kanilang mga alagang native na manok, ay nagbibigay na sila ng azula mga ka-farmers dahil yan ang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pagkain, ang pag-harvest nila ng azula. Sa pagbibigay nila ng azula ay hinahaluan nila ng tubig na mayroong nakahalong vitamins, kaya hinahalo nila ng mabuti para once ito ay nakain ng ating mga alagang manok, kasama na ang vitamins para masigurong healthy at malalakas ang kanilang mga alagang manok at hindi magkakasakit. At makikita nyo naman mga farmers kung gaano sila kalakas kumain kahit organic na patuka ang kanilang ibinibigay sa kanilang mga alaga.
Sa ganitong paraan sa pagbibigay nila ng patuka sa kanilang mga alaga, masasabi mo talaga na 100% kikita po tayo mga kaparmers. Sa ganito karami na native na manok, alam nyo ba kung magkano ang kanilang kinikita sa bawat harvest mga kaparmers? Kumikita lang naman sila ng pinakamababa na 100,000 mga kaparmers. Nakakalula mga kaparmers, tama ang inyong narinig. 100,000 pinakamababa or mas mataas pa doon. Depende sa order or sa kanilang harvest mga kaparmers. Pero tika lang mga kaparmers, hindi po ito every month. Ang pag-harvest nila dito or pagkukuha nila ng mga ibibintang manok ay every 2 months and a half. Kailangan 2 months and a half bago nila ibibinta para ma-meet nila ang 1 kilo pataas na manok para maganda ang timbang ng kanilang mga alaga at sigurado maganda ang kita. Pero tika lang mga kaparmers, baka sabihin nyo napakalaki naman ng 100,000. Hindi po yan malaki. Base nga ng aking sinabi, yun po ang pinakamaliit nila na kinikita. Dahil every 2 months and a half ay nagbibenta sila ng almost 500 pataas na heads ng mga alaga nilang native na manok. Kaya ganyang karami ang kanilang mga alaga kasi mayroon na silang mga suki ng mga restaurant na dinideliveran. Kasama na dyan ang mga merkado at mga toro-toro na nagbibenta rin ng mga native na manok mga kaparmers. Alam nyo mga kaparmers, napakadaling magparami ng manok. Pero ito ang mahirap mga kaparmers. Marami tayong mga kaparmers, mga kakilala, pagdating sa pagmamarket, pagbibinta ng ating mga produkto ay nahihirapan. Hindi nila alam kung paano maghahanap ng bibili ng kanilang mga produkto. Pero sa mga taong magagaling ang mindset, madali lang yan mga kaparmers. Kasi ang isang restaurant ay pwedeng kumuha ng 50 heads to 100 heads na mga kinatay na manok mga kaparmers. At napakarami ng pwedeng bumili sa ating mga native na manok mga kaparmers. Kasi sabi ko nga sa inyo, bibihira lang or kunti lang ang nag-aalaga ngayon ng native na manok. Kung makikita nyo sa mga merkado, sa mga tindahan, halos 45 days na mga manok ang tinitinda. Pero ito lang ang aking masasabi mga kaparmers. Once na pagtatabihin natin ang 45 days at mga native na manok sa isang tindahan, sigurado ako mga kaparmers, ang pipiliin ng ating consumer or yung mga bumibili ng manok mga kaparmers na pang-ulam, sigurado ako mas pipiliin nila ang native na manok mga kaparmers. At alam nyo ba mga kaparmers, mayroon mga tao na hindi kumakain ng 45 days, lalo na yung mga health conscious. Alam nyo ba mga kaparmers, ito yung kwento paano ko yun nalaman. May-ari ng Jolly's Big Shop sa Iloilo yon mga kaparmers. Nakasabay kong kumain sa hapagkainan mga kaparmers ang pamilya na may-ari ng Jolly's Big Shop sa Iloilo mga kaparmers. At ang sabi nila, hindi sila kumakain ng 45 days na manok. Ang rason mga kaparmers, dahil nga ang 45 days ay puno ng medisina. Pero tama naman mga kaparmers, ang 45 days na manok ay punong-puno yan ng medisina. Imagine nyo na lang, yung manok na 45 days, kakargahan niya ng medisina, papakainin para madaling mai-harvest. Minsan nga hindi yan umaabot ng 45 days. Minsan 28 days to 30 days lang. Depende sa market o request ng isang company na kukuha ng mga manok mga kaparmers. Kaya kung tutuusin mga kaparmers, mas maganda pa rin i-consume yung mga native natin na manok. Especially kung organic ang pagpapakain dito. Kaya mga kaparmers, kung wala pa kayong naisip na pwedeng panimula sa inyong farming business, ito ang pag-aalaga ng native na manok. Napakadaling alagaan, hindi maarte sa mga patuka dahil pwede tayong magbigay ng mga organic na makukuha natin sa ating probinsya. Katulad ng azola, madre de cacao, madre de agua, mulberry, saging, niyog, ipil-ipil, malunggay, papaya, dahon ng kangkong, dahon ng talbos ng kamote at mga root scrap. Kaya napakarami tayong pwedeng gawing diskarte na makakasurvive tayo sa pang-araw-araw na patuka sa ating mga native na mga manok. Kung mayroon din kayong mga nalalaman na patuka na mga alternative
or organic na patuka sa ating mga native na manok? I-comment nyo lang dyan sa comment section. Malaking tulong yan sa mga gustong pumasok sa pag-aalaga ng native na manok, mga kaparmers. Kaya kung wala kayong nahanap na darag native chicken, huwag nyo nang pahirapan ang inyong sarili. Pwede kayong bumili ng mga iba't ibang mga breeding, iba't ibang lahi ng mga manok na pwede nating i-crossbreed para gawin nating pang meat production. Kasi ang mga heritage chicken, mga kaparmers, kahit yung mga pangtari na mga manok, mga kaparmers, pag pinakain yan natin ng mga organic na mga patuka, siguradong ang lasa ng kanilang karne, lasang native na manok at lasang Tagalog na manok, mga kaparmers. Kaya palagi ko pong sinasabi at pinapaalala sa inyo, kung kayo ay magsisimula sa farming business, siguraduhin nyo na kaya nyo makasurvive sa pang-araw-araw na patuka. Kasi kadalasan ng ating kapwa kaparmers, dyan po umaaray pagdating sa patuka. Ang nangyayari pag naubusan ng pambili ng patuka at walang alternative, na ibibinta yung kanilang mga alaga at hindi naaabot ang kanilang mga target. Kaya para sa ating mga kaparmers na nagplano pa lang mag-alaga or pumasok sa farming business, ano ba ang inyong plano na magandang alagaan? Baka pwede mong ibahagi sa comment section nang malaman ng iba pang mga kapwa kaparmers natin na gustong pumasok sa farming business para makapagbigay idea o kaalaman para sa mga baguhan na papasok sa farming business. Para sa inyo kaparmers, ano sa tingin nyo? Maganda ba sa inyong lugar ang pag-aalaga ng native na manok? Maganda ba ang bintahan or marami ang naghahanap ba sa inyong lugar pagdating sa Tagalog na manok o native na manok? Pag-i-comment naman ng inyong lugar at pasagot ng ating katanungan. So ayun lang mga kaparmers, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa videos na ito. Magandang araw, mabuhay po kayo, and God bless sa inyo, and God bless na rin para sa inyong mga pamilya. Mabuhay po tayong lahat mga kaparmers.